Gusto ko lang bigyan ng reaksyon mga kapolitika itong naging hearing dito sa Senado ni Ronald Bato de la Rosa tungkol sa PDEA leaks ni Jonathan Morales kasi pang-apat na hearing na ito at tila hindi ako satisfied dito sa pinakitang performance ni Ronald Bato de la Rosa kasi mga kapolitika, instead na yung issue dito is itong katotohanan sa dokumento na i-present ni Jonathan Morales or ni Maharlika, itong vlogger na si Maharlika, is bakit ngayon parang ang nililitis ngayon dito sa sa komite is itong si Jonathan Morales na, okay, at nakapanggigil lang dito mga kapolitika kasi itong si Jinggoy is talagang siya yung dumidiin at binibigyan niya ng na talagang ginigipit niya itong si Jonathan Morales. Dapat itong si Jinggoy is maging patas ka sa iyong paglitis diyan sa komite kasi ikaw ay halal lang taong bayan, hindi ka hinala lang taong bayan para magprotekta sa isang tao lang o isang individual. Okay? Bakit natatakot ba kayo na na isiwalat ni Jonathan Morales yung inyong intimacy dito kay James Kumar? Okay? So, ang nakikita natin dito mga kapolitika is itong si Jonathan Morales is masyado ng pinipersonal ni Jinggoy Estrada. Instead na itong committee, itong hearing na ito is patungkol dito sa katotohanan na kung saan is yung pagkasangkot ng ating presidente sa ipinagbabawal na gamot, yun dapat ang pagtuunan ng pansin kasi nakikita natin dito itong nai-impluwensyahan itong Senado. Okay, kasi pag yan mga kapolitika, pag ultimong tao lang yan, ordinaryong tao lang yan, itong nasasakdal or itong inaakusahan dito sa Senado is siguro matagal nang nakulong yan. Okay? Itong involved dito is itong ating presidente, itong first lady na inaakusahan ni Jonathan Morales na nag-utos umano doon kay Kumar. Okay, dito kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Dapat yun ang pagtuunan ng pansin, Jinggoy, hindi itong pinipersonal nyo si Jonathan Morales. Kung tinitest mo yung kanyang credibility, ikaw nga 'di ba? Ka na meron ka ng conviction doon sa Sandigan Bayan dahil sa bribery at nakulong ka na. Itong si Jonathan Morales lang yung bakit yung tinitopic nyo at pinag-uusapan nyo dyan sa Senado is itong PDS niya. Hindi naman yun ang issue dito. Ang issue dito is yung authenticity ng document. At itong si Ronald Bato de la Rosa, every time na may binabanggit na na mga kilalang tao itong si Jonathan Morales, for example, itong si Lisa Araneta at itong si Bongbong Marcos, bakit mo binabarabato? Bakit mo tinatapalan yung bibig ni Jonathan Morales na mag-expose dito sa malaking tao? Porket ba malaking tao at kilalang tao itong kanyang binabangga ngayon at pinipigilan mo siyang magsalita? So ito mga kapolitika, ating panoorin yung video clip doon sa naging hearing sa Senado tungkol dito sa PDEA leaks. Mr. PDEA, Director Lasso. Your Honor. Sandali lang, excuse me. Director Lasso, bukod dito sa PDS, meron pa ba kayong ibang dokumento na meron siyang pirma? Yes, Your Honor. Meron kayo copy dyan? Aside from the PDS, aside from the PDS. Para may compare ko lang. Yes, Your Honor. Mr. Morales. Your Honor, ganito po yung pirma ko dati. Ba't hindi mo pirman ngayon? Gayahin mo yung pirma mo. Iniba mo na pirma mo? Ito na po kasi yung pirma ko ngayon eh. Kung bakit kahit makita nyo sa okay. Wag na. So, inaamin mo, pirma mo yan? Opo. Ayan. Mr. Chair, Ganyan po yung pirma ko noon. he has admitted that it is his signature. Confirm signature niya. Iniba na lang Yung dalawa na signature sa kanya yun? Iniba niya yung pirma niya ngayon, Mr. Chair. Your Honor, yung initial na yun po na ginagamit ko na po ngayon, matagal na po, ilang taon na kahit na nando pa po ako sa PDEA eh. Yes. Yun po yung kasi yung isang pirma na mahaba, mahirap ay kung palagi ganun. Mabilisan na pirma lang po yung ginagamit, Your Honor. Well, ako... So, ibig sabihin, Go ahead, Senator Jigoy. pirma mo to, in-admit mo na pirma mo. Handwriting, so, inaamin mo rin na handwriting mo to. Your Honor, yes.
Kanina sabi mo, Hindi, ngayon ko lang po talagang tinitigan, Your Honor. Your Honor. kanina ko pa nga tinatanong sa'yo. Kanina pa nasa iyo to eh. Ngayon, inaamin mo na. Kanina, hindi mo inaamin. Ano sagot niya kanina? Hindi ko po matandaan kung handwriting mo to. Ngayon, natandaan mo na handwriting mo. Mr. Chairman, Yes, go ahead. ang importante, merong pagkilala at hindi po yung pagtanggi. Sa akin, nung una talaga, nung bigla natin. Kaya nga, ngayon, yung binigyan niyo ako ng pagkakataon na talaga examinin, Your Honor. Kanina ko pa binigay sa'yo to. Your Honor, kaya nga po, Your Honor, Mr. Chairman, yung mga dokumento, marami akong dokumento na naiwan sa PIDEA doon sa opisina. Kaya nga po, sinasabi ko, yung compliance doon sa mga pagkukulang doon sa dokumento ay na-comply ko po doon sa recruitment committee, Your Honor. Sige. Huwag na tayo mag-usap sa compliance. Wala naman relevance yung compliance mo sa PIDEA eh. At tinatanong ko itong PDS. Now that you have admitted that this is your handwriting, that you were the ones who filled up this information sheet. Okay. Were you not aware of question number 25 ito? Ano ba? Labo eh. Again, inuulit ko. Na-drop ka na from the roll sa PNP and still you answered no. In the negative. Why was that? Your Honor, Please. hindi yan yung official na isinabmit ko doon sa PIDEA, Your Honor. Kaya nga hinahanap ko yung original. Kung sinasabi Sandali. Your Honor, Alam mo, huwag mo nang subukan na i-cite kita yung contempt, ha? Pinaiikot-ikot mo kami, pinaiikot-ikot mo itong committing to. Huwag mo subukan. Talagang sa-cite kita ng contempt. PIDEA, Yes, Your Honor. photocopy to. That is a certified true Certified copy of photocopy. the files in PIDEA, Your Honor. Oh. Why did you misrepresent yourself at sinagot mo no? Your Honor, walang misrepresentation. Dahil ang pinag-aano ko rito is yung official document na mismong tinanggap ng PIDEA. Marami po akong dokumento, personal na dokumento na naiwan sa opisina noong ako'y maalis doon sa IIS, Your Honor. Yun po ang Stop. doon. When you answered this, when you filled up this your PDS, you knew that you were already dropped or dismissed from the service. Am I correct? Your Honor, Yes or no? yes. Yes. All right. Stop. Yeah. Yes. All right. You knew that you were already dismissed from the PNP, and why did you not answer yes dito sa sagot nito? Instead, you answered in the negative. No. Your Honor, iyan po yung mga dokumento na naiwan ko dun sa PIDEA at meron po yan, Your Honor, iba po yung sinubmit. Nandyan po doon sa mga compilation ng file ko, Your Honor. Nandun sa compilation ng file. Yan po yun, Your Honor. Kung makikita lang, yung official na sinubmit ko doon sa PIDEA, makikita po roon yung mga entry. Hindi po ako nagsinungaling, nakasaad po doon. Sinabi ko po, Your Honor, during nung recruitment mismo, tinanong po ako na na-drop ka pala. Tinanong po ako nung recruitment committee. Kaya nga po, sinabi ko nga po, nag-comply ako. Tinanong pa nga ho nila ako, bakit ka na-drop? Tinanong po nila ako, bakit yung service mo ay putol? Kasi nga, lumabas po dun sa service record. Your Honor, na-comply ko po lahat. Yan pong pinipresentin nyo, ito po maaari na nakuha dun sa aking file. Kaya nga, kung makukuha yung official document na pinail ko. Nakuha sa file mo. Yes, Your Honor. Eh, paano kung nakuha sa file mo? Bakit sila nagperma na certified true copy? Yung nga po, sir, Your Honor, hindi ko... Sandali lang. Mag-certify sila ng true copy based on their own files, hindi on your personal file. No, Ano Your Honor. nangyari dyan? Ito, Your Honor, yung mga document na personal file ko na nandun sa PIDEA na naiwan. Kaya nga kung ang pagbabasihan natin, Your Honor, yung mismong official document na isinabmit, yun sana ang ipakita. Hindi yung ito lang na, Your Honor, na kulang. Talaga kung magkakaroon po ng kukulang yan, kaya nga po ako natanong ng recruitment committee. Sige, sandali. Upidia,
Paano yan? Saan galing yung authorized, yung certified true copy nyo? From your own file o personal file niya? Sir, on the file, on the documents on file with the Human Resources Management Service, Your Honor. So, okay. So, official file ninyo yan. Yes, Your Honor. Hindi yan yung personal file niya na nakuha daw ninyo. Yes, Your Honor. We do not have any knowledge of any personal file as far as the HRS is concerned. So, that is official file. Yes, Your Honor. Okay. So, Your Honor, Mr. Chairman. Galing sa ang official recruitment, file nila. Your Honor, Mr. Chairman, ang recruitment process po sa PIDEA, merong minutes of the meeting yan. Nandoon. Meron po yan. Kaya ako po, Your Honor, ako po ay tuloy mo. binigyan ng pagkakataon, Your Honor, Sige, na... sige. Bigyan kita ng pagkataon. Sige, tuloy mo. Your Honor, binigyan po ako ng pagkakataon na sumagot doon sa mga katanungan ng recruitment committee. Kaya nga po ako, sinasabi ko, nag-comply po ako dahil nga yung po yung nangyari po noong nagkaroon ng recruitment, Your Honor. Kaya nga, wala mag-question dyan sa compliance mo. Kaya nga na-point ka. Ang tanong lang ito, itong document mo na PDS, yan ang tinatanong ngayon ni Senator Jinggoy. Bakit ka nagsabing no na hindi ka na-dismiss from the service? So yan lang ang simpleng tanong. If you can provide correct explanation, bakit ka nagsabi dyan na no, then maybe this committee will agree with you. Pero kung wala kang mabigay na maganda explanation, kung bakit ka naglagay dyan ng no instead of NA. Halimbawa, kung alanganin ka, not applicable. Ganun na lang. No, Your Bakit Honor. no ang nilagay mo dyan? Yung paglalagay ng no na yan, hindi ko po yan nilagay, Your Honor. Sino Yan naglagay? po- Sandali, sino naglagay yan? Wala po akong nilalagay na ganyan, Your Honor. Ako po, pagka ganyan, yung mga entry po na ganyan, hindi ko po sinasagutan, Your Honor. Kahit NA, sandali. Yung po, Your Honor, Mr. Chairman, yan po, kabilang dun sa aking mga personal file. Kaya nga po nung sinasabi ko nga po, nag-comply ako dahil hiningi po sa akin. Sa katunayan nga po, hiningan po nga ako ng kopya ng service record ng recruitment committee. At doon po, nakalatag po lahat ng aking mga ayos sa serbisyo. Imposible po na papayag ang PIDEA na mga ganyang entry, hindi po yung ganun. Your Honor, ako po, dumaan ako sa recruitment process. Mahigpit na recruitment process. Ulit-ulit na yung dumaan ka sa recruitment process eh. Yun po yun, Hindi, Mr. tanong ko Chairman. lang sa'yo, ibig mo sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no? Ha? Ibig sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no na tinanong sa'yo, have you ever been separated from... Yes, Your Honor. Hindi ikaw nag-check Hindi ng po, no? Your Honor. Eh, Hindi po, Your sinungaling Honor. talaga ito. Kaya nga, Your Honor. Mr. Chair, sandali Mr. lang. Chairman. Mr. Chair, tinanong ko kanina kung pirma niya ito. And he already admitted na pirma niya ito. Tinanong ko rin kung handwriting na ito. First question, kanina tinanong, is this your handwriting? Sabi niya, hindi niya maalala. Nung present ko ulit yung kanyang, itong PDF sa kanya, pinag-aralan niya, inamin niya na handwriting na raw niya. Now, he is denying na hindi niya sinagot itong isang question. Eh, sino naglagay ng no? Multo? Your Honor, ito yan yung mga naiwan ko ron. Did you, PIDEA, PIDEA. Sila may galing, sa kanila galing yan, Your Honor. sa inyo raw galing to, kayo raw nag-check nung fill in the blanks nito. Your Honor, I am not Jonathan Morales. PIDEA is not Jonathan Morales. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, go ahead. I move that he be cited in contempt. There's a motion. For continuously lying before this committee. There's a motion from Senator Jingo Estrada that the resource person is cited in contempt. Any objection? Hearing none, Mr. Jonathan Morales is hereby cited in contempt before this committee. Bring him down. Mr. Chair, please instruct the Sergeant at Arms. Sergeant at Arms, siguruhin nyo hindi magkasamang kwarto yan dalawa, ha? Hiwalay. Thank you. Hiwalay sila. I just want to be fair in this committee. Just want to be fair and to be transparent to everyone. That's all. Hiwalay ninyo silang dalawa. Wag silang, ilan bang room natin sa baba? Dagan pa?
Ihiwalay ninyo. Okay, sige, thank you. So from here, still I want to listen to James Kumar, but not at his medical bed. So hintayin na lang natin na maging nasa tamang kondisyon siya. So for now, the chair rules that instead of adjourning this investigation, isuspend ko ito. But wala tayong ibang schedule na hearing. Wala na tayong hearing after this. Hintayin na lang natin na gumanda ang kondisyon ni Mr. James Kumar at harapin natin dito sa committee. So, any objection? Any clarification? Pidia, meron kayo sabihin? None, Your Honor. General Coy, sir? Attorney Bernardo? None at the moment, Your Honor. General Masagka? None, Your Honor. Attorney Raduvan? None, Your Honor. Attorney Almonevo? Anyunevo? None, Your Honor. Ano mo si General Almonevo? Hindi mo kilala? Attorney De La Cruz? Jonathan Morales? Your Honor, yung tungkol doon sa mga yung sana maimbitahan, Your Honor, yung mga personalidad na nandoon sa video. Yun nga, si Kumar, inibitahan natin. Opo. Kasi nabanggit. Andito mo yung dalawa. Nandyan si Kwan at saka si Picoy. At yung LAM, Your Honor. Sino? Yung LAM. Kasi, Your Honor, kitang-kita naman na merong conspiracy. Ginamit nilang action Sandali lang, agent, sandali lang. Your Honor. We will hear from Kumar first before we jump to Lam. Kung kinakailangan nating imbitahan si Lam. Dahil hersey, double hersey na yan eh. According to, sabi niya, according to Kumar. Then Kumar, according to Lam. So, ganun yan. So, unahin natin si Kumar. Okay? Then, after that, we will decide. This committee will decide kung kailangan imbitahan pa yung LAM. Okay? Yes, sir. So, Mr. Chairman. Picoy, may sabihin ka? Sir, sorry po kung meron po akong nasabing hindi niyo po gusto, sir. Sorry din kung nakontem kita. Ha? Yes, sir. Sorry din kung nakontem kita. Yes, sir. Humingi sana ako ng... Magkasinabta na yung hapon ta, Picoy. Relax ka lang. Ha? Yes, sir. Sorry kayo, Very sir. glaring kasi. Yung hindi talaga ko niniwala na katang isip mo lang yun. So, sorry din kung nakontem kita. Okay lang? Yes, sir. Pero I stand, sir, na Okay. dito to is totoo. Yeah, you Yun lang stand po, to. sir. So, abogado ka? Yes, sir. May lawyer. Sir, can we still file a motion for reconsideration? Sandali, abogado ka? Yes, sir. I'm No, attorney no, no, Raduan. we do not entertain legal counsel here. You have just to Yes, sir. advise your client, ha? Sir, Sorry, pwede... pasensya ka na. Yan ang rules namin. Yes, sir. Sige, thank you, Picoy. General Attorney Kodja. Attorney Bitong. Director Bitong. Enriquez, ikaw pala, nalaktawan kita. Meron kang gusto sabihin? Sir, I'm waiting for any further clarification. But very clear naman yung testament mo, Yes. yung testimonya mo last Yes, sir. hearing. Do I need to attend on the next hearing? Yes, kung I am here to kung okay na si Kumar, kung nasa kondisyon na, kailangan kasi ikaw ang kausap ni Picoy sa linya. So, sa ating nakikita dito mga kapolitika is parang wala na talagang patutunguhan itong investigasyon na ito. Liban na lang kung meron talagang mabigat na ebidensya na ipipresent dito kay ipipresent ni Jonathan Morales at yung mga source niya
na kung saan is nandun pa ngayon sa PIDEA. Okay, so sa tingin natin ito is paikot-ikot na lang itong maging investigasyon at walang mangyayari dito sa PIDEA leaks na investigation. At isa pa, itong si Kumar, kung ipapatawag yan, even though merong video doon na nakuha sila sa CCTV, is wala pa ring mangyayari doon, mga kapolitika, kasi i-deny land. And even nga itong si Paquito Ochoa, most especially na yung kung kailan nangyari yung investigation ni Morales noon sa PIDEA noong 2012 pa. So ang mangyayari talaga dito is wala talagang patutunguhan itong investigasyon, nagsasayang lang sila ng oras. Pero naniniwala tayo dito sa sa side ni Morales, kasi ang nangyayari ngayon, ang kalaban niya kasi is kasalukuyang administrasyon, and of course gagamitin ng administrasyon ang lahat ng kanyang mga connection para dito sa hindi mabunyag yung katotohanan. Pero ang taong bayan po talaga is na marami ang pumapanig dito kay Jonathan Morales, even though merong maraming mga gray area, at sa tingin nga natin dito na pinipersonal na talaga siya, at bakit parang siya yung hinihiring dito sa Senado, hindi yung totoong issue tungkol dito sa mga documents na na kanyang ginawa noong 2012. At atin nga napag-alaman, di ba, na itong si Jonathan Morales is 10 years ago pa pala siya gusto niyang isiwalat yung mga kalakaran dyan sa PIDEA. Okay, so para sa akin is napakasayang itong opportunity na kung saan is dapat mag-shine itong si Bato at gamitin niya yung kasi dati rin itong nasa 'di ba, sa PNP itong si Bato. Dapat gamitin niya yung yung kanyang skills or yung kanyang field of expertise dito sa pag-imbestiga at talagang madig at bakit na si segue at na pupunta sa ibang issue yung dapat na patutunguhan ng itong hearing na ito. So para sa akin is dapat lang talaga na tapusin na itong hearing na ito, kasi unang-una nagsasayang lang sila ng pera, kasi yung hearing na yan is merong budget yan, mga kapolitika. Okay, at kung wala namang patutunguhan and masisira lang din dito si Morales, and in fact pinakontempt na nga itong si Morales kanina, at kawawa naman yung tao, at dapat mga kapolitika ang advice dito ng mga Duterte supporter is wag siyang kumain ng mga ng mga pagkain dyan sa Senado na inihain, at mariin din na mas mabuti pa na magkaroon siya ng personal na assistant kung saan is mag-supply doon ng pagkain at inumin kay Jonathan Morales, kasi alam naman natin na kung saan is meron ng mga ngayon, meron ng mga alam mo na, mga para-paraan na kung saan is pwedeng yung tao, mga kapolitika. Alam nyo na yun. Okay, so yun lamang ating opinion dito. Okay, ang ating opinion is dapat tapusin lang itong hearing ito, kasi habang tumatagal is nasisira na itong si Morales at nawawalan na siya ng credibility, kasi nakukulangan din tayo doon sa mga sagot niya. Amin natin sa hindi, mga kapolitika, even though pinapaniwala natin itong si Morales, pero yung mga kasi yung mga neutral na mga tao is baka masira pa yung kanyang credibility at yung mga resource person din kasi yung mga tao na pinapatawag dito sa Senado is dinideny kasi nga matagal na yung pangyayari na yun, so wala ring mangyayari dito. Okay, so yun lamang ating opinion, ating komentar dito sa isyong ito, mga kapolitika. Kayo, ano ang inyong masasabi? Please comment down below, at huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan.